Hello guys, good evening. Ito, konting kwento ulit. Kwento ko lang tong kaldereta ko. Kalderetang baka. Actually, kwento ng kaldereta ng nanay ko to. So, Ninong Meta, pati kwento ng nanay ko, nandito na. Baka naman. So, eto na nga guys, kalderetang baka. 'Di ba pumunta kami ng Tagaytay? Nakabili ng konting baka para may mai-content naman. Medyo mura dun eh, parang halos presyo lang ng mamoy. So anyway, ayun nga, kasama na naman ang Silver Swan soy sauce at Silver Swan sukang puti at saka Del Monte tomato sauce and tomato paste. Una ang ginawa, sabi ng nanay ko, ayan, lagyan ng asin. So nilamas-lamas ko lang muna. And then ibababad ko muna ito sa suka for at least 1 hour. Ayan na nga, Silver Swan sukang puti, baka naman. So ayan, ibabad ko lang yan ng 1 hour bago ko pirituhin saglit. So habang nakababad yan, ayan naman hiniwa ko na yung mga gulay na kailangan natin. Carrots, patatas. Medyo malambot na nga yung carrots nan kaya yung nasa labas na part hindi ko na ginamit kasi na-stuck sa ref. Medyo natagal akong gamitin. Anyway, ayan, simulan natin sa Jolly Canola, baka naman. Piprituhin ko lang muna yung carrots tsaka yung patatas. Mas maganda sigurong way to kesa sinasabay na palambutin habang lumalambot yung karne on the last part. Kasi in this way, alam mo nang medyo malambot na yan since napirito mo na nga. So pag malapit mo nang maluto yung karne, hindi ka na magdadalawang isip kung matigas ba or malambot yung gulay. So ayan, set aside na natin yung napiritong carrots tsaka yung napiritong patatas. And then ang gagawin natin guys, ayan, isasalang na natin yung minarinate na baka. Actually, may buto-buto yan. Pwede nga yata yan yung pambulalo eh. Yan yung putol-putol na may buto. Medyo matatagalan lang tayo dito kasi hindi ako gumamit ng pressure cooker. Konti lang naman kasi kaya sabi ko manu-manuhin ko na yung pagpapakulo. Ayan, about 2 minutes, pinirito lang natin ng bahagya, inahon, and then magigisan tayo ng sibuyas at saka ng bawang. And syempre, pag lumabas na yung aroma, just like the same, ibabalik naman na din natin agad yung um, karne ng baka natin. Kadalasan ang kaldereta gumagamit ng paborito nating liver spread ng mga bata pa tayo. Pero ito hindi. So nilagyan ko lang siya ng toyo and then binalik ko yung marinate na may suka at saka may asin. So ayan, nilagyan din natin ng gripo stock. And pag kumulo yan, tatakpan ko lang. And that's the time na magbibilang na tayo ng 1 to sawa. Ang tagal kasi palambutin ng baka. Doble or twice na oras ang kailangan kesa sa mamoy. So sa unang kulo, after 25 minutes, binuksan ko, nilagyan ko na rin agad ng konting Del Monte tomato paste. Baka naman. And nilagyan ko na lang din ng whole peppercorn na sponsor ni Ate Leslie. Maraming salamat. So, nilagyan ko na lang din ulit ng tubig kasi matagal-tagal na pakuluan to. Inabot ako all in all ng mga 2.5 hours siguro and hindi ko pa gusto ganong kalambot ito. By the way guys, yung mga dumidikit na yan sa kawali at saka yung kahit sa ilalim pag naninikit, kayo rin yun kasi napakasarap na flavor yung binibigay nun. May tawag doon, nakalimutan ko lang. At that point, after siguro mga 1 hour and 15 minutes na yan, nilagyan ko na rin siya ng konting grated cheese. Eto nga, ang kaldereta na to ay hindi ginamitan ng liver spread. So, tinodohan ko na lang sa cheese. Medyo madaming cheese ang ginamit ko dito kasi yun na lang yung magsisilbi na pampalapot natin para kumapal ng konti yung sauce. Pag natutusok nyo na yung beef,
Ayan, medyo nalalasap na natin ng konti yung tagumpay sa tagal ng paghihintay lumambot ang baka. Nilagyan ko na rin siya ng isang sili lang. Medyo maaga ko nalagay yung sili, so medyo umanghang ng konti. Pero mas masarap naman talaga sa kaldereta ang medyo maanghang. And nilagay ko na rin yung piniritong patatas, tsaka yung piniritong carrots. Nilagyan ko na rin ng konting olives para may konting alat asim yung kaldereta natin. By the way guys, all along the way habang niluluto ko ito, dinadagdagan ng tubig, 'di ba? Tapos habang patuloy na pinapalambot. Patuloy ko rin naman itong dinadagdagan ng mga sangkap na kailangan like yung toyo, konting-konting toyo, tsaka yung suka. Nilalagyan ko siya kada lagay ko rin ng tubig kasi hinahabol ko yung lasa niya. Kasi nga guys, yung pagluluto, magdidepende lahat ng lasa nito nang naaayon sa inyong timpla or panlasa. And ayun na nga, nung medyo lumambot na yung karne ng baka, sinerve na natin siya. Nilagay na natin siya sa serving dish. Nilagyan ko na lang ng toppings na fresh na sibuyas at saka fresh na bell pepper pa ulit para kada kagat natin merong crunchiness tayong nakakagat sa bawat subo natin ng beef caldereta natin. And for added toppings, nilagyan pa ulit natin ng keso para mas lalo siyang maging creamy pa. And then ayan na guys, yung kaldereta ng nanay ko na more on suka kasi gusto ko yung kaldereta ng nanay ko mula nung bata pa ako. Medyo maasim-asim. So yun lang guys, if you like this video, please like and share and follow me for more. So thank you for watching guys. Have a nice long weekend and I'll see you on my next video. Goodbye!